bend the law, Tulfo, wala po nagaganap na investigasyon. Ibig sabihin, yung momentum, buhat po nang nag-testify si Gutesa, wala na pong lumabas, no, na bagong impormasyon sa Senado. Samantalang nung ang Blue Ribbon si Marcoleta, kada maghihiring, may bago tayong natutuklasan, kada maghihiring, pataas po ng pataas yung level. Papunta na po dun sa tinatawag nating mga mastermind. Okay. So sa madaling salita, mga partner, etong nangyari kay Lacson, naging yung pagre-resign niya, naantala yung pag-iimbestiga. Ngayon na naman na nag-announce siya na meron ng January 19 na investigasyon, mag-announce na naman siya na gusto niya na namang mag-resign as Senate Blue Ribbon Committee Chair. Bakit po nyo pinanghahawakan pa? Kung ang purpose nyo naman talaga lang ay wag nang mag-imbestiga. Hindi naman kayo pinipilit eh. Ayaw po namin kayo ang maging chairman. Dahil buhat nung umupo kayong chairman, wala na po kaming narinig. Hindi na po kayo nag-iimbestiga. Katotohanan po yan. Baka kung si Marcoleta po ngayon, meron na pong narekomenda yung Blue Ribbon nakasuhan. Kayo po ba? May narekomenda po ba kayo nakasuhan? Mas matagal na kayo. Mas matagal na kayong chairman. Kaysa kay Marcoleta. Kay Marcoleta, ilang beses lang. Pero punong-puno. Napakarami po natatalakay nung panahon po ni Senator Marcoleta. Nung panahon nyo na po, halos wala na po. Halos wala na po kaming bagong natuklasan. Okay, kung gusto nyo po mag-resign, naku, matutuwa po ang tao. Hindi po kayo. Kayo lang po nag-uutuan dyan sa majority. Kayo lang po ang may gusto. Opo, ayaw po namin ikaw ang chairman. Maniwala ka sa amin, majority ng Pilipino, ayaw na ikaw ang chairman. Kung nasasaktan ka, katulad na nasaktan ka nun, kaya ka nag-resign, masaktan na po kayo para mag-resign na po kayo ng tuluyan. Sayang po ang oras. Wala po nangyayaring investigasyon. Sabayan nyo na lang uli. Kung si Marcoleta uli yan, sabayan nyo na lang ng mga expose. Ngayon po, kung kailan tandang-tanda namin, umiepal kayo, umiepal po kayo, Mr. Senator Lacson, nung ang chairman po ay si Marcoleta, panay po ang epal ninyo, panay po ang inyong expose habang may chairman na ng Blue Ribbon Committee. Ngayon pong kayo na yung Blue Ribbon, wala naman pala kayong balak mag-imbestiga. Anong petsa na? January 13 na. Buong halos December, wala kayong investigasyon. Ngayon na, kalahati na po ng January na naman. Wala na naman po kayong kaya hindi po kami yung aawatin kayo, paawat ba kayo? Wala pong umaawat sa inyo, mag-resign na talaga kayo. Ano pa po yung mga pinag-usapan nila? Senator Amy has 2.5 billion pork barrel budget from NEP according to Cabral files which was released to her early. Kita nyo? Hawak nyo na pala Cabral files. Matagal nyo na palang may hawak kayong na Cabral files. Bakit hindi po kayo mag-imbestiga, Mr. Lacson? Wala na po yung mga atake nyo kay Senator Amy. Wala po kaming pakialam. Kung meron po si Senator Amy na pork barrel dyan sa sinasabi nyong Cabral files, o di, imbestigahan nyo po. Ang importante, nag-imbestiga kayo. Kayo na nga ang Blue Ribbon, ayaw nyo pa mag-imbestiga Wala pong problema, patunayan ninyo. May investigasyon naman. Tanungin nyo si Senator Amy. Hindi yung sa interview kayo, pa-interview lang kayo. Unfair naman po yan sa inaakusahan ninyo. Kapwa nyo senador. Pwede naman yan. Amy Marcos did not criticize the pork barrel during the budget process.
O, panay atake lang kay Amy yung ginawa nyo. Bakit? Bakit po siya taga-atake lang kay kay Amy Marcos? Another spokes na siya ni sabi nga ni Amy, nag-aabogada ka. Nagtataka nga ako bakit abogada ang tawag ni Amy, hindi abogado. Nag-aabogada raw si Ping Lacson kay BBM. Laban sa kapatid. Kasi yung kapatid umaatake. Mag-imbestiga ka bilang Blue Ribbon Chairman. Hindi po namin, alam nyo, Senator Lacson, panahon po ngayon, magtrabaho po tayo pare-pareho. Kami nagtatrabaho kami bilang mga nagtataka po, yung mga pumapasok ng mga kolokoy dyan na mga trolls. Nagtatrabaho po kami para ipagtanggol si Tatay Digong. Ito po trabaho namin. Tama po kayo. Sinasabi nyo, dakdak lang kami ng dakdak. Ito nga yung ginagawa namin. Kung wala pong dumadakdak para sa Duterte, matagal na po tayong kinain lahat ng mga lupa. Okay, Lacson defends his statement saying every senator has insertion in the 2025 national budget, saying it doesn't reflect if all of them were corrupt. Wala namang masamang mag-insert. What's wrong is if senators ask kickbacks from budget amendment. O, di ba? So, aminado ka na lahat ng senador ay mayroong ni-request. Kaso inunahan ka na ni Amy Marcos eh. Ang sabi ni Amy Marcos, tama, nag-request din kami. Kaya lang, hindi kami pinagbigyan. Yung mga kalaban ni BBM, hindi pinagbigyan. Bakit po kayo natatakot na ilabas ba yung Cabral files na yan? Ang dami pong dapat naming malaman sa Cabral files. Una, sino po yung mga pinagbigyan? Magkano po yung kanilang budget? Ang importante po diyan kasi alimbawa kayong mga senador at congressman, okay po 'yan, may constituents kayo, 'di ba? May mga nagre-request. Halimbawa po, yung inyong sa mga congressman, meron po silang mga district. So nagre-request po ng mga tulay, nagre-request po ng kung ano-ano, 'di ba? Okay po 'yan. Ang patutunayan lang, kaya gusto naming malaman kung sino-sino yung mga nag-request, saan napunta yung ni-request nila. Hindi po kasi usapin ngayon ng masama bang mag-request. Pangli, thank you very much sa paapoy. Hindi po masama ang mag-request. Ang masama po, yung ni-request ninyo, pinondohan, tapos walang makitang proyekto. Yun po yung masama. Nililito nyo po lahat eh. Kami po, simple lang po. Peter Jan, thank you very much sa pa-finger heart ng marami. 5 beses na pa-finger heart. Wag tayong maglituhan. Yung paghingi po ng project, katulad niyan, yung nilalabas nilang kasalanan daw ni BP Sara noong 2020 yata. Tatay niya pa, mayor pa lang siya. Tatay niya presidente. Nanghingi din daw ng proyekto si BP Sara. Wala pong masama sa paghingi ng proyekto, tama si Ping Lacson. Ang masama po, kaya po namin tinitignan yung mga Cabral files. Kung naponduhan ba yung hiningi? At kung yung naponduhan ba ay naitayo. Ang problema kasi natin ngayon sa flood control projects, Senator Lacson, ghost project at substandard. Yan yung paulit-ulit natin eh. Only sa time ni BBM yan. Kasi nung time naman ni PRRD, in fairness, napakalalaki po ng proyekto. Mga tulay, mga highway. Pero bibihira po yung marinig nyo na substandard, lalo nang wala kayong narinig
Dito lang po nauso sa panahon ni BBM, tayo lang nakakarinig ng mga ghost projects. Redmond, thank you very much sa 5 Hong Kong dollars. Redmond. Redmond. Gawin na nating moderator si Redmond. Okay. Attacks claim that he prevented certain witnesses from attending, which would implicate pro-administration politicians like former Speaker Romualdez. Lacson says he will invite Romualdez to the Senate hearings. Gamitin mo si Tito Soto. Di ba minsan sinabi ni Tito Soto, baka hindi ako ang tuta ni Martin, baka siya ang tuta ko. Di ba? Baka gusto niyo naman na si Tuta Sen, para mawala yung kanyang pagiging tuta. Ito, boss, pangkape. Nood muna kasi break time namin. Yan, si Dudski. Thank you very much sa $199 na pangkape. Okay. Iimbitahan mo si Romualdez, di ba? Ang tagal mo nang sabing gustong imbitahan si Romualdez eh. Si Saldi ko, ano bang mangyayari niyan? Ayaw naman umatin sa inyo, wala kang ginagawa. Bakit hindi niya? Okay, ang tanong po, maraming inimbitahan, may mga inimbitahan ba si Lacson na hindi dumalo? Marami po, sila Olaybar, at iba pa, di ba? Dagdagan nyo kasi yung iniimbitahan nyo. Hindi yung kukonti lang yung iniimbitahan nyo. Dagdagan nyo po yung iniimbitahan ninyo. Okay. Bakit hindi niya masabpina? Kasi nga, wala na siyang ginawang investigasyon. Masasabpina mo lang yung mga tao. Halimbawa, nung nakaraan taon niya pa inimbitahan. Wala naman sumunod na hearing na. Paano mo kaya ka magsasabpina kung hindi nakadalo sa meeting, isasabpina mo siya para mapadala uli. Paano niya isasabpina? Wala naman siyang kinukondak na hearing. Yun yung problema sa iyo, Senator Lacson. Matapos mo makuha yung pagiging Blue Ribbon Committee Chair, hindi ka na nag-iimbestiga. Ibalik mo na lang kay Marcoleta yan. Paulit-ulit kami rito. Opo, kahit na anong tokis ninyo ni Senator Soto, kaya kita nyo ang baba na rating ng ngayon, ng Senate. Dahil ginamit lang kayo, hindi mo alam. O alam mo na ginagamit lang kayo. Okay. Sabi po ni Lacson, evidence against Romualdez is weak. Bakit daw po mahina ang ebidensya laban kay Romualdez? Sabi niya, due to Orly Gutesa, the only person who implicated Romualdez currently being missing and not presenting himself to the authorities. 'Di ba? Ito po ang paratang napanood ko si dating Congressman Mike Defensor doon sa rally sa EDSA. Sabi niya, hawak na ng Navy o Navy ba Marines. Hawak po ng Marines si Gutesa. Alam niyo po, pagka po ayaw, pagka po gusto, may paraan. Pagka po ayaw, may paraan din. Ayaw niyong hanapin si Gutesa. O bakit hindi na lang si Mike Defensor ang kunin yung testigo? Marami nang alam si Mike Defensor. Or, marami pong sinabi si Gutesa ng mga pangalan. 'Di ba? There and then, dapat kinabukasan. Halimbawa, nag-testify ngayon si Gutesa. May mga sinabi po siya, mga pinagbigyan
Matagal na po akong hindi nagbo-boxing kasi wala nanonood. Ayaw na sa atin ng boxing, eh. Dito na tayo sa politika. Okay. Halimbawa, nung lumantad si Gutesa, ang dami niyang sinabing pangalan, sino yung mga contact nila, 'di ba? Yun dapat kung ako ang chairman, yung mga binanggit ni Gutesa, ipapasabpi na ko agad 'yun o iimbitahin ko agad. Eh hindi eh. Hinintay nyo pa na makalabas pa ng bansa. 'Di ba? Wala na yung mga sinabi na rin ni Gutesa. Kayo po yung Blue Ribbon Committee Chair, kayo po dapat yung naghagilap ng mga, hindi po yung si Gutesa mismo yung maghagilap ng magko-corroborate sa kanya. Anyways, kung magko-corroborate po kay Gutesa ang gusto ninyo, eh, kinorroborate na po yan, matagal na ni Saldico. Kaya, sinasabi nyo walang ebidensya laban kay Martin. Ano yung maleta na may video si Saldico? Ano yung corroboration ni Saldico? Hindi po ba ebidensya yun? Alam na po ng mamamayan yan na Mr. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam na po ng mamamayan na dalawa po ebidensya, isang material evidence at isang testimonial evidence. O, eto malupit na sinabi niya. Call Senator Marcoleta a stalker for constantly monitoring his speeches and posts. Stalker daw si Marcoleta. Alam po ninyo, nakakatawa, no? Eh, bakit po kayo takot kay Marcoleta na ini-stalk kayo? Hindi nyo po, ibig po ba sabihin, pag po ba nag-post kayo at may nakitang binanatan ni Marcoleta yung post nyo, ano po ang masama doon? Di, kung wala naman kayong masama doon, kung hindi naman mali yung pinopost nyo, ano po kinatatakot nyo kay Marcoleta? Stalker daw si Marcoleta. Ngayon po kayo naging politiko eh. Ngayon pong open na yung lahat. Siguro, una kayo naging politiko, pwede pa yung mga tago-tago. Inabot na po kayo ng social media eh. 'Di ba? Eh, hindi naman po ubra na magpo-post kayo tapos walang pupuna. Nagkataon lang na paborito kayong punahin ni ni Marcoleta kasi talagang ganun po ang oposisyon. Naghahanap po ng maibubutas. Masama po ba 'yun? Ako wala po akong nakikitang masama doon na ini-stalk kayo. Hindi naman po kayo 18 o 16 years old below na masama pong i-stalk ng mga kung sinong tao. Eh, hindi ko alam. Baka mas matanda pa kayo kay Marcoleta eh. O, yan lang po yung mga ano, no? So, yung pinaka-importante po rito, kung nagbabalak po kayo, nababanggit ninyo na may balak pa kayo na kayo po ay mag-resign muli. Eh, tuluyan nyo na po. Wag na po kayong bumalik kasi mas pakinabang po para sa Pilipinas na hindi kayo yung Blue Ribbon Committee. Kasi sabi nga ni Senator Amy, nag-aabogado kayo para kay BBM eh. Hindi naman kayo talaga nag-iimbestiga. Nag-aabogado kayo. Okay.